Marahas na nagbuga ng hangin si Jasmine. Naroon siya sa kusina at nakasilip sa sala, kung saan naroon ang kanyang papa at si Amir. Kanina pa tanong ng tanong ang papa niya, ng kung ano-ano kay Amir. Magalang na sinasagot ito ni Amir, ngunit siya ay nauubusan na ng pasensya. Walang dahilan para i-interrogate ng kanyang papa si Amir. Nakakahiya, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya sa mga ito. Papa, pagod na siya kaya uuwi na siya. Huwag niyo namang ganyanin ang boss ko, saway niya rito. Bumaling sa kanya ang mga ito. Masama bang kilalanin ko ang lalaking nakasama mo ng 2 araw sa isang malayong lugar? At kung boss mo siya, lalong dapat na kilalanin ko siya. Anak kita kaya natural lang na mag-alala ako, kung sino ang nakakasalamuha mo. Matatag na sabi ng papa niya. Papa, it's okay Jasmine. Willing naman akong sagutin ang lahat ng tanong ng papa mo, nakangiting sabad ni Amir. Nafu-frustrate na bumalik siya sa kusina at umupo sa mesa. Napatingala siya ng ilapag ng kanyang madrasta ang isang tasa ng kape sa harap niya. Nakangiti ito habang nakatunghay sa kanya. Pinatulog na nito ang mga kapatid niya sa kanyang kwarto dahil gabi na. Isa sa mga ipinagpapasalamat niya ay mabait ang naging asawa ng papa niya. Pagpasensyahan mo na ang papa mo, Jasmine. That's his way of showing how much he cares about you. Nagpanik talaga siya nang hindi ka namin makontakt. Kaya nga sumugod kaming lahat dito, para masiguro naming maayos ang kalagayan mo. Nag-aalala siya kung ano ang buhay mo na malayo sa kanya. Mahinang sabi nito sa kanya. Ang frustration niya ay napalitan ng kakaibang damdamin. So, they really cared about her at nag-aalala ang mga ito na mag-isa siyang naninirahan sa Maynila. Nakakahiya mang aminin pero may mga pagkakataong nagse-self-pity siya, at naiisip niya na hindi na siya importante sa papa niya, mula nang magkaroon ito ng bagong pamilya. Masaya siya dahil nagkamali siya ng akala. Masaya rin siya dahil nag-aalala rin sa kanya ang madrasta at mga kapatid niya. Umupo ang madraste niya sa kanyang tabi. Sa tingin ko, wala kaming dapat ipag-alala. Nakikita kong mabuting lalaki ang boss mo. O talaga bang boss mo lang siya? Tila nanunudyong tanong nito. Nag-init ang kanyang mukha. Pasimpleng sumulyap siya kay Amir. Pakiramdam niya ay tumalon ang puso niya nang sumulyap din ito sa kanya. Bahagya pa itong ngumiti, bago ibinalik ang tingin sa kanyang papa. Pagbaling niya sa kanyang madrasta, nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. Hindi ko pa alam kung anong meron sa amin. Pero sigurado ako, it's something special, pabulong na sagot niya rito. Lumuwang ang pagkakangiti nito, pagkatapos ay tinapik ang kanyang kamay. I'm happy for you. Sandali nga, patitigilan ko na ang papa mo sa kakatanong sa boss mo, para makapagpahinga ka na rin, anito at tumayo na ito. Tumayo rin siya at sinundan ang madraste niya. Papa, tama na yan. May pasok pa silang 2 bukas. Kailangan nang umuwi ni Amir para makapagpahinga, saway ng madraste niya sa papa niya paglapit nito sa mga ito. Oh, siya, tila sumusukong sabi ng papa niya, pagkatapos ay bumaling ito kay Amir. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kahit pa ikaw ang boss niya, hindi kita palalampasin, seryosong sabi nito. Papa, naieskandalong saway niya rito. Don't worry, sir. I'll never hurt her, seryosong sagot ni Amir. Ngumiti ang papa niya at tumayo na rin. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Sorry kung naharang ka ni Papa, ani Jasmine kay Amir nang nasa labas na sila ng apartment. Ngumiti ito, sa kabahagyang pinisil ang pisngi niya. I said it's okay. Makikilala ko rin siya sa hinaharap kaya walang kaibahan kung ngayon kami nagkausap, pabirong sabi nito. Napangiti siya sa implikasyon ng sinabi nito. Fine, sige na, malalim na ang gabi, kailangan mo nang umuwi. Sige, bye. Paalam nito at tumalikod na. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ito, nang muli itong humarap at lumapit sa kanya. Mabilis na hinalikan nito ang kanyang mga labi. Saglit lamang iyon, ngunit bahagya pa rin siyang natulala sa ginawa nito. Good night kiss ko yun sa iyo. See you tomorrow, nakangiting sabi nito, sa katuluyan ng naglakad papunta sa kotse nito. Nakangiting sinundan na lamang niya ito ng tingin. Habang ginagawa niya iyon ay may nakumpirma siya. In love na talaga siya rito, at wala siyang makapang pagsisisi sa puso niya. Sumugod ang buong pamilya mo rito sa Maynila dahil ang akala nila ay kung ano na ang nangyari sa iyo. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Kasalanan mo iyan, Jasmine, sermon ni Aya kay Jasmine. Naroon silang magkakaibigan sa isang restaurant di kalayuan sa opisina nila. Minsan sa isang buwan ay doon sila kumakain ng tanghalian upang maiba naman. Kanina ay niyaya siya ni Amir sumabay mag-lunch dito, ngunit tinanggihan niya ito dahil minsan lang silang kumain sa labas na magkakaibigan. Pero nangako siya kay Amir na sabay silang magdi-dinner mamaya. Alam ko, humingi na nga ako ng sorry sa kanila. Ipinaliwanag ko na rin kay Papa, na okay naman ako rito. Honestly, I think what I did was a good thing, too.
Kasi kung hindi sila sumugod sa Maynila, habang buhay kong iisipin na hindi ako mahalaga kay Papa, dahil may bago na siyang pamilya. Nalaman ko na mahalaga pa rin ako sa kanya at maging sa asawa niya at sa mga kapatid ko, nakangiting sabi niya sa mga ito. Kaya ba blooming na blooming ka ngayon, dahil sa pamilya mo? Tanong ni Letty sa kanya. Natigilan siya. Bigla ay naalala niya si Amir at ang mga nangyari sa pagitan nila. Napangiti siya. Ano ang ibig sabihin ng ngiting iyan, ha? Don't tell me, nagkaroon na ng development ang relasyon niyo ng boss mo. Tila curious na tanong ni Aya sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Paano mo nalaman? Tumawa si Letty. Tumirik ang mga mata ni Aya. Matagal na naming napapansin iyon, ikaw lang ang hindi. Lumuwang ang pagkakangiti niya dahil sa kilig. Sa totoo lang, iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoon. Napakasarap pala yun sa pakiramdam. Well, I'm happy for you, Jasmine. Pero ayos lang ba sa iyo kahit hindi siya ang ideal man mo? Masyado pa siyang bata para sa age mo. Kapag in love ka, natural na sasabihin mong age doesn't matter. Pero sa katagalan, lalabas din ang disadvantages ng agwat ng edad nyo. Do you think he's mature enough to handle every situation? Baka kapag may pagka-childish siya, lagi lang kayong magkaroon ng petty arguments. Believe me, nakakapagod yun. Dahil sa petty argument na yan, kaya kami naghiwalay ng ex ko. Tapos kapag umabot ka na sa edad na 30, 26 pa lang siya. Tiyak na marami pa siyang makikilalang babae. Kapag nagloko siya in the future, may iwan kang luhaan, dahil siya ay bata pa at ikaw hindi na. Seryosong sabi ni Aya sa kanya. Napangiwi siya. Ang pessimistic mo naman, Aya. Nagsisimula pa nga lang sila, hiwalayan na agad ang sinasabi mo, kontra ni Letty kay Aya. Nasabi ko lang yun dahil kaibigan natin si Jasmine. Ang sa akin lang, sa edad natin, mas mabuti nang pumasok sa isang relasyon na siguradong panghabang buhay. Hindi lang ikaw ang dapat willing na lumagay sa tahimik kundi pati yung partner mo. Bata pa si Amir kaya malabong gugustuhin niyang mag-asawa agad. Ang marrying age pa naman ng mga lalaki ay nasa 30s. Aba girl, kung ganun, ilang taon ka na noon? 6 years na ang anak ni Letty pag nagkataon. Hindi ba gusto mo nang magpamilya? Tanong ni Aya sa kanya. Biglang nawala ang saya niya. Napaisip siya sa sinabi nito. May punto ito, at dahil sa tingin ay sobrang tumpak ang mga sinabi nito, hindi na niya nagawang mga tuwiran. Tumikhim si Letty. Well, matagal pa naman iyon. I enjoy mo na lang kung anong meron kayo ngayon. Besides, wala naman talagang lalaking papasa sa lahat ng standards natin. Noong una ay hindi ko naman agad nagustuhan si Damon, dahil sa tingin ko ay masama ang ugali niya at ubod pa ng sungit. Anito sa kanya, hindi pa siya nakakaisip ng sasabihin nang biglang may tumawag sa kanya. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig, nakita niya si Winona. Nakangiting kumaway ito sa kanya, pagkatapos ay may sinenyasan ito upang lumapit dito. Maya-maya lang ay may lumapit dito na isang matangkad at gwapong lalaki. Base sa kilos at tindig ng lalaki, mukha itong kagalang-galang at responsable. Nang bumaling sa kanila ang lalaki at mapatingin sa kanya, tila natutuwang ngumiti ito sa kanya. Nandito rin pala kayo, Jasmine. Ang saya naman. Nakangiting sabi ni Winona paglapit nito sa kanila, habang nakasunod dito ang lalaking kasama nito. Siya nga pala ang pinsan ko, si Michael. Last day na ng bakasyon niya kaya nag-lunch kami rito. Michael, mga office mate ko, sina Aya, Letty at... Alam kong nakilala mo kaagad siya, si Jasmine, anito habang nakatingin sa kanya. Nakangiting nakipagkamay si Michael kina Aya at Letty. Nang sa kanya na ito nakipagkamay ay maluwang ang ngiti nito. I'm glad I finally met you, Jasmine. Ang akala ko ay hindi na kita makikita dahil tinanggihan mo ang alok kong date sa iyo noon, pabirong sabi nito sa kanya. Apologetic na ngumiti siya rito, at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Ito pala ang lalaking gustong ipa-blind date ni Winona sa kanya noon. I'm sorry, lagi kasi akong busy sa work. Well, ngayong nagkita na kayo, bakit hindi muna kayo magkape man lang to get to know each other? Hindi ba, Aya, Letty? Masiglang tanong ni Winona sa mga kaibigan niya. Napatingin siya sa mga kaibigan niya na nagkatinginan din, pagkatapos ay sabay nang umiti ang mga ito sa kanya. Oo nga naman, okay lang siguro kung malate ka ng kaunti. Sa dami ng overtime mo, pwede ka nang mag-half day ngayon, ani Aya sa kanya. Great, thank you girls. Magiliw na sabi ni Michael. Napabuntong hininga siya, paano pa siya magsasalita kung napagkaisahan na siya ng mga ito? Isa pa, sa tingin niya ay hindi masamang tao si Michael. Hey, busy as always, boss. Nakangiting bungad ni Amir kay Damon pagpasok niya sa opisina nito. Nagangat ito ng tingin mula sa mga papeles na binabasa nito. Yes, kung pinili mong magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang mo, siguradong subsob ka rin sa trabaho gaya ko, pabirong sagot nito.
Tumawa siya, pagkatapos ay umupo siya sa silya na nasa tapat ng mesa nito. Kaya pa ng parents ko na wala ako roon. Mas interesado ako sa furniture kaysa sa interior design. By the way, eto yung susing hiniram ko. Salamat, utang ko sa iyo ang lahat, aniya, saka inilapag sa ibabaw ng mesa nito ang pumpo ng susi ng malaking bahay na tinuluyan nila ni Jasmine noong dumalo sila ng conference. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. It went well. Paano mo siya nakumbinsi na doon ko kayo pinatuloy, kahit afford ko naman na ikuha kayong tig-isang hotel room doon? Tila nako curious na tanong nito. Ngumisi siya, kilala ko si Jasmine. Ang tanging paraan para seryosuhin niya ako, ay kung dadaanin ko siya sa gulat. Kung sa hotel kami tumuloy, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong magkausap, dahil tiyak na magkukulong lang siya sa hotel room niya. And yes, it went well, thanks to you. Tumawa ito. Well, I'm happy for you. Kahit noong una kitang nakilala, ginagawa mo ang lahat ng bagay sa sarili mong paraan. Kaya nga ibinigay ko sa iyo ang posisyon mo ngayon, sabi nito. Ngumiti siya. Nakilala niya si Damon Valencia nang minsang magkita sila sa isang furniture design conference na ginanap sa Amerika. Pareho sila ng insights tungkol sa mga napag-usapan doon, kaya nagkasundo sila. Eventually, naging magkaibigan sila sa kabila ng malaking agwat ng edad nila. Kaya nang alukin siya nito ng trabaho, ay hindi siya nagdalawang isip na tanggapin iyon. Bukod doon, kilala ng mga magulang niya ang pamilya Valencia, lalo na ang lolo ni Damon na si Melchor Valencia, dahil ilang beses daw nakasosyo ng mga ito ang huli sa ilang mga proyekto noon. Tumayo na siya. Well, tinanggap ko ang posisyon ko dahil pareho tayo ng takbo ng isip. Mauna na ako, tapos na ang lunch break. Baka bumalik na si Jasmine, aniya rito. Palabas na siya ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok doon ang lolo ni Damon. Damon, I need to talk to you, malakas na sabi nito. Napahinto ito nang makita siya. Bahagyang umaliwalas ang mukha nito. Oh, Amir, iho, nandito ka pala. How are your parents? Tanong nito sa kanya. They're perfectly fine, nakangiting sagot niya rito. Ano ba ang gusto mong sabihin, lolo? Tanong ni Damon. Nawala sa kanya ang atensyon ng matanda, at muling kumunot ang noo. Ang pinsan mo, may ginawa na namang kalokohan ang batang yun. Sumusobra na talaga siya, dapat ay turuan na siyang leksyon. Galit na sabi nito. Sumenyas siya kay Damon na lalabas na siya. Tumango ito at saka bumaling sa lolo nito. Ano na naman ang ginawa ni Brett? Hindi na niya narinig ang pinag-usapan ng mga ito, dahil nagmamadali na siyang lumabas. Sumakay siya sa elevator pababa. Ilang oras pa lamang niyang hindi nakikita si Jasmine ay hinahanap-hanap na niya ito. Napangiti siya, laging ganoon ang reaksyon niya tuwing naiisip niya ito. Nang malapit na siya sa departamento nila ay mas binilisan niya ang paglalakad. Ngunit ang saya niya ay napalitan ng pagtataka nang makita niyang wala pa si Jasmine sa cubicle nito. Kapag kuwan ay may narinig siyang hagik-gikan sa isang panig. Nang lumingon siya ay nakita niya ang ilang mga empleyado na nagkukumpulan. Isa roon si Winona. Natatandaan niyang minsan nang niyaya nito si Jasmine na makipag-date sa pinsan nito. Feeling ko talaga, sila ang para sa isa't isa. Akalain mo yun, just when my cousin was about to leave, nakita namin si Jasmine sa restaurant. At mukhang pareho silang attracted sa isa't isa. Kasi na kay Michael na ang lahat ng hinahanap ni Jasmine sa isang lalaki. Guwapo, financially stable, responsible, mabait, at mature. Siguradong masaya na silang nag-uusap ngayon habang nagkakape. Ang galing kong matchmaker, ano? Pagbibida ni Winona sa mga kausap nito. Kumabog ang dibdib niya. Kasalukuyang nakikipag-date si Jasmine sa ibang lalaki. Isipin pa lamang niya yun, ay parang may tumatadyak na sa sikmura niya. No, ayaw niyang makipag-date si Jasmine sa ibang lalaki. Hindi niya gusto ang posibilidad na mahahanap nito ang ideal man nito, pagkatapos sa huli ay pipiliin ito iyon kaysa sa kanya. The thought left a bitter taste in his mouth. Mabilis na lumapit siya sa grupo ni Winona. Where are they? Seryosong tanong niya sa mga ito. Napasinghap ang mga ito at napalingon sa kanya. Mukhang nabaghan ang mga ito sa seryosong anyo niya. Sir, tila natarante si Winona. Kung lalaki lang ito, malamang ay pinilipot na niya ang leeg nito sa sobrang inis. Itinatanong ko kung nasaan si Jasmine. Sigaw niya sa mga ito. Alam niyang pinagtitinginan na siya ng halos lahat ng empleyado roon, dahil sa lakas ng sigaw niya ngunit wala siyang pakialam. Sa nanginginig na tinig, ay sinabi ni Winona sa kanya ang pangalan ng coffee shop kung nasaan si Jasmine. Nang marinig yun ay mabilis at malalaki ang hakbang na lumabas siya ng departamento nila. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale.
Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.